Praise the name of the Lord. Purihin po ang Diyos. Muli, isang magandang umaga sa bawat isa, sa ating pong mga kapatid, kaibigan, kapamilya, kamanggagawa, kapuso, kaibigan, lahat po ng mga nasa tahanan na ngayon po ay tune in sa ating pong live stream ng ating pong pagsamba sa Panginoon sa panibagong linggo ng umaga na muli niyang idinagdag sa buhay ng bawat isa sa amin. Tayo po ay nagagalak, nagpapasalamat sa Diyos, sa kabutihan niya, sa kadakilaan niya sa buhay ng bawat isa. Bagamat narito pa rin po tayo sa gitna ng ating pong mga hinaharap na krisis dito sa mundong ito. But in spite of the crisis we are facing, we believe that God is still in control of our lives, that He holds our lives and He holds even our future. Sa umaga pong ito, tayo pong lahat ay maganda sa ating pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Kung dala po ninyo o nasa tabi po ninyo ang inyong mga Biblia, inaanyayahan ko po kayo na tayo po ay magbukas ng ating Bible. Diyan po sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Romans chapter 1 verse 19 to 20. Ulitin ko po, Romans chapter 1 verse 19 to 20. Kung nandiyan na po kayo, ito po ang ating mababasa. Buksan niyo po ang inyong mga Bible, ang inyong pong mga gadgets, o yung Bible apps niyo, at ating pong tunghayan ang talatang ito. Basahin po natin, ito pong nilalaman po ng verse na yan. Since what may be known about God is plain to them, because as God has made it plain to them. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature, had been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. Pinagpala na po ng Diyos ang malayang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa sandali pong ito, tayo po ay dumulog sa Diyos at hilingin po natin ang kanyang patnubay at gabay sa ating pong sama-samang pagsasalo-salo ng kanyang mensahe sa umagang ito. Let us all pray. Let's worship God. Hallelujah, hallelujah. O purihin ka dakilang Diyos, aming Ama. Luwalhatiin ang iyong dakil at makapangyarihang pangalan. O God, you deserve the glory, the honor, the praises of all the people, of all your children, gathering together, Lord, though we are at a distance with each other. We are here, Lord, in our respective places. Most of us are in our homes. We pray, Father, in the name of Jesus, to manifest your holy presence in the midst of your people. Sa amin pong kalagitnaan, O Diyos, aming Ama. Hinihiling po namin ang patnubay, gabay at kapuspusan ng Banal na Espiritu. Lalo na po sa panong ito, O Diyos, na kung saan kinakailangan po namin ang kagalakang nag-uumapaw mula sa iyo sa kabila po ng mabibigat na mga suliraning hinaharap po ng bawat isa. O Diyos, naniniwala po kami nang yung mga salita ng pagbubulay-bulayan ay lalo pong magbibigay tibay sa aming pananampalataya at pagkilala sa iyo. Naniniwala kami, Panginoon, malapit ka nang dumating. Patuloy mong ihanda ang aming kalooban. Nawa, O Diyos, madatnan mo kami, Panginoon, na tunay, O Diyos, na nagtitiwala sa iyo. Salamat po, narito pong iyong lingkod. Gamitin mo po bilang daluyan ng iyong pagpapala para po lamang sa iyong kadakilaan at kaluwalhatian, O Diyos. All the glory belongs to you. Praises and honor is yours. In the mighty name of Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen at Amen. Purihin po ang Panginoon. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga ng Make Our Prayer Powerful, Get to Know God More. Tayo pong lahat ay naniniwala sa kahalagahan ng panalangin. Tayo po ay madalas nagpipray o dumudulog sa Diyos. Kaya nga, kung meron man pong napakahalagang sangkap na dapat taglay ng mga mananampalataya for all of us to overcome the difficulties, trials, and hardship that we are facing in this world, dapat wag po natin kakalimutan kung bakit napakahalagang dala natin sa ating pong pang-araw-araw na buhay ang panalangin. Balikan po natin yung ating talatang binasa kanina sa Tagalog. Sabi po dyan, sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinahayag sa kanila ng Diyos.
Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagkadiyos ay maliwanag niyahayag ng kanyang mga ginawa, kaya't wala na silang may dadahilan pa. Marahil sa unang banda, kung ating pong iisipin, itong pong talatang ito, kaugnay dun sa talata o sa kaugnay po dun sa titulo ng mensahe ng Panginoon ngayong umaga, ay parang napakalayo. Ano naman ang kinalaman ng mga bagay na binanggit dito sa Aklat ng Roma sa ating panalangin? Alam niyo po, ang mabuting panalangin ay hindi nakasalalay sa kung gaano ang kaalaman natin sa prayer. Alam niyo po, pag-uusapan po yung panalangin ay sangkatutak na pong aral, mensahe, seminar, lectureship, ang ating pong nadinig, nadaluhan ng marami sa atin upang mapagtibay sa ating pong kalooban ang panalangin. We know what are the effective ways to pray, yung mga ganung mga bagay. Pero ulit ng sinabi ko kanina, ang mabungang panalangin ay hindi po nakasalalay sa kung gaano ang kaalaman nating tungkol sa prayer, okay? Kundi kung gaano natin kakilala ang Diyos sa buhay natin. The more we understand the value of God, the more we understand who this God is, I tell you, my dear brother and sister in the Lord, the more effective and powerful our prayer going to be. Ulitin ko po yung sinabi ko pong yan. The more we understand God and the more we acknowledge who He is sa buhay natin, the more effective and powerful our prayers are going to be. Bagamat mahalaga po ang mga kaalaman tungkol sa effective prayer, marami tayong alam kung ano po ang dapat nating gawin upang maging epektibo ang ating panalangin. How to pray or any subject matter pertaining to prayer. But what is more important than learning all about prayer is to pray. Marami po kasi alam yung mga effective ways to pray, but they seldom pray. But more than understanding prayer and more than prayer, we need to understand more about God. Yun po yung pinaka-epektibong paraan o powerful way for our prayer to be answered by God. Gaano natin kakilala ang Diyos sapagkat nakasalalay dyan yung power and effectiveness ng ating mga panalangin. Kailangan nating malaman ang kadakilaan ng Diyos. Bagamat hindi po ganun kadali, as I've said, many times, it is impossible for us to totally comprehend the totality of God. Hindi po ganun kadaling unawain yung kabuuan ng pagka-Diyos ng Diyos. Gayunpaman, kailangan po nating malaman ang kadakilaan niya sapagkat nilayon po ng Panginoon na kilalanin natin siya. Hallelujah! Simulan nating hangarin na malaman ang maraming mga bagay na may kinalaman sa katangian ng ating Diyos. Katulad ng binanggit ko kanina, the more we know God, the more we understand who He is, the more effective and powerful our prayer would be. Hallelujah! Okay? Ano ba ang Diyos na ito? Simulan natin kilalanin natin sa ating isipan na ating pong tanggapin ang katotohanan na meron po tayong Diyos na may unlimited power. Ang Diyos na ito na ating dinadalanginan ay may kapangyarihan at walang limitasyon yung kanyang kapangyarihan. Siya ay may unlimited knowledge. Siya po yung Diyos na nakakaalam ng lahat at walang bagay sa buhay ng bawat isa sa atin ang lingid sa kanyang kaalaman. Hindi po nagugulat ang Diyos sa mga bagong problemang dumarating sa ating buhay. Na pagka tayo dumulog sa Panginoon at binanggit natin ang problema, magugulantan ang Diyos, sasabihin niyan, ha? Ganyan ba problema mo? Hindi ko alam yan. Hindi po ganun ang Diyos. We need to understand primarily that God has an unlimited knowledge. Meron po siyang kaalaman na wala pong hanggan. Hindi ho natin kayang sukatin. At napakahalaga, ang Diyos na ito ay may multidimensional character. Abay marahil, medyo kakaiba yung nadinig nyo, multidimensional. Ano bang ibig sabihin na yun? Pastor, pag sinabing multidimensional, ito po yung kaisipan na kung saan tinatanaw ng Diyos, may kakayanan ng Diyos na tanawin ang lahat ng anggulo ng buhay natin. With all the facades of our lives, not only in front, but hindi lang po yung ano yung nangaganap sa ating harapan, kundi meron pong kakayanan ng Diyos na malaman
kung anong nangyayari sa ating likuran. Alam niyo po ba yung pag sinabing dimensional? Pag sinabing unidimensional, ano lang yan? Dot, straight line. Nakikita mo lang kung parang larawan na flat lang. Yun ang tinatawag na unidimensional. Yung dual dimensional naman, ito po yung mga plane. Halimbawa, mag-drawing ka ng circle, square, yan. Tawag ho dyan ay dual dimensional. Yung 3D naman, alam niyo po ba yung 3D? Yung 3-dimensional. Sino pong nakapanood na ng sine na ang papanood niyo yung 3D? Binibigyan kayo ng salamin, di ba? Salamin nakakaiba, parang ano bang tawag doon? Cardboard na merong screen yon, merong glass o whatever, na para makita mo yung picture beyond na klaro doon sa background. Okay, background ng iyong pinapanood. Pero alam niyo ho, ngayon, because of our advancement ng computer knowledge, nagagawa na po yung tinatawag nilang 4D. Alam niyo ba yung 4D? 4-dimensional. Pag sinabing 4-dimensional, front, back, right side, left side, at saka 4 angles yun. Pero pag sinabing multidimensional, kapatid, ito po yung bawat anggulo ng buhay natin. Ang Diyos po ay may kakayanan na kanyang malaman ang ating nakaraan, ang ating kasalukuyan, at ang ating hinaharap. Hindi lamang yon. Siya po ay may kakayanan na alamin kung ano nangyayari sa ating harapan, sa ating likuran, sa ating kaliwa, sa ating kanan, at sa ating tuktok, sa ating ibaba, sa ating loob, at sa ating labad, at sa bawat anggulo ng buhay natin. Walang detail ng buhay natin na hindi niya alam. Ibig pong sabihin, multidimensional ang Diyos. May kakayanan siyang alamin ang lahat ng bagay na nagaganap sa ating buhay, at meron siyang kakayanan alamin o ipahayag sa atin ang mabuti, hindi lamang ngayon, hindi lamang yung nakaraan, kundi sa darating na panahon. Hallelujah. Okay? Yun po yun. Siya po yung sa bawat anggulo ng buhay natin. At hindi lamang, pag sinabing multidimensional, siya yung Diyos na narito at naroon din. Nakukuha niyo po ba? Pag sinabing multidimensional, wala po siyang lugar na pwedeng panatiliin, na nandito lang siya at wala sa bahay niyo. Kaya nandyan po ang Diyos sa bahay po ninyo. Bagamat naniniwala po ako, ang Diyos kapiling kong ho ngayon. Paano nangyari yun? Kasi nga, meron siyang ganong katangian, kapatid. Higit sa katangian ng tao. Napakahalaga po, mga magulang at mga kapatid, na kilalanin natin ang Diyos ayon sa ating kakayanang ibinigay ng Diyos, na unawain kung sino siya, sapagkat napakahalaga po ito sa issue ng ating panalangin. Kung tayo naniniwala sa Diyos na ang kanyang kakayanan hanggang dito lang, at wala siyang kakayanan bukas, malungkot naman yung Diyos na yan, na magtiwala tayo sa ganang Diyos. But we must believe that we have a God not only have an unlimited power, unlimited knowledge, but He has a multidimensional character. Narito pong ilang mga paraan, mga kapatid, at as I share to you this message, ang ilang mga bagay para maunawaan natin kung paano natin maintindihan yung multidimensional character ng Diyos. At ano ba yung paraan para lalo nating makilala siya? Sa ganung kaparaanan. Una, we must observe everything that God has created. Obserbahan po ninyo, kapatid, ang lahat ng bagay na nilalang, nilikha ng Diyos. At malamang, mapapatunayan natin sa ating mga sarili, totoo nga, God indeed is a multidimensional God. When He created the world, kapatid, napansin mo ba na ang mundo at ang buong kalawakan na hanggang ngayon ay hindi masukat, hindi maarok ng tao. Hindi nga nila malaman kung saan nagsimula at hanggang saan magtatapos itong universe. Di ba? Sinusukat ng mga scientists yan sa expertise ng karunungan ng tao na para bagang gusto nilang sukatin ang kabuuan ng pagka-Diyos ng Diyos. At kung minsan pa, hindi pa sila maniwala that there is someone who created these things na mayroong higit na kakayanan at kaalaman kaysa sa atin. Pero obserbahan po natin ang lahat ng bagay na yan. When God created everything, mapapansin natin itong mamamanga ka nga lang eh. Sapagkat siya po yung Diyos na, ang sabi nga ng Bible heaven is my throne
and the earth is my footstool. Napakalaki nun. Kung gagawin nyo, kung unawain yung literal, heaven is my throne, ang langit ang aking luklukan, at ang mundo ay tinatapakan ko lang. Ay napakalaki ng paa ng Diyos. Kasabihin natin yon. Ibig sabihin, ang lawak pa ng universe, siyang gumawa niyan. O gaano kalaki ang Diyos? Pero think about the vastness of the things that God has created. And then tignan niyo po yung intricacy. Pag sinabing intricacy, yung intricate, yung mga, ano ba sa Tagalog intricacy? Yung mga masalimuot na parte ng ating pong katawan. Okay. Itong matangalang mang ito obserbahan niyo po, sino ba gumawa niyan? Okay, scientist, ang doktor, ang unggoy, sino ba gumawa ng mata na yan? We believe that God created our lives, our being. At nung likain tayo ng Diyos, tignan nga kahit na tignan niyo ho sa microscope, mamamangha po kayo, maging doon sa maliliit na detalye ng ating pagkatao, ano yun? Talagang hinubog ng Diyos ang bagay na yan. Kaya wala pong parte ng buhay natin na hindi niya kayang arukin sapagkat siya ang didisenyo nito. Hallelujah. Ang sabi nga po sa Romans chapter 1 verse 19, yun po yun, yung talatang binasa natin. Balikan po natin yung verse na yon. Bagamat nabasa na natin sa pagtatlong pagkakataon, basahin natin muli. Sapagkat ang sabi daw dyan, ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. So hindi sabihin, hindi po itinago ng Diyos sa tao yung paraan para makilala natin siya ng lubos sa buhay natin. Sa anong paraan? Ang sabi diyan, dahil iyon, sabi rito, ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. God revealed to us how we can fully understand who He is. Sabi rito, mula pa daw ng likain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita. Pag sinabi likas na hindi nakikita, yung mga bagay na unseen, things in this world. Kaya tingnan nyo, ang Diyos, multidimensional siya. Nandito siya sa presensya ng mundong itong physical, pero He is still in the presence of the spiritual world. Naintindihan nyo? Langit nga sino ba sa atin nakarating sa langit? At sino pong gustong makita na agad ng langit? Pag-pray nyo na ma-virus kayo at kunin na kayo ni Lord. So malamang, makita nyo na agad ng langit. Spiritual world and physical world. Kaya ng Diyos, sa tamang oras, sa parehong oras pala, naroon siya. Naroon siya. Tuloy natin ang sabi dyan. Sabi ng talata, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Yun pala. Ang sabi po ng Panginoon makikilala daw natin siya sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang nilikha. Kaya patid, just observe everything that God has created. And you will surely understand, wow, meron akong Diyos na dakila at higit ang kaalaman sa lahat. Kung atin pong pangmasusing pag-aaralan ng mga nilikha ng Diyos, lalo natin siyang makikilala. God created variety of things, from the smallest matter to the biggest things, with different color. Diba? Tingnan nyo, different colors, different forms, different classes, nature, cycle of life, different weight, length, height, breadth, and depth. Ano ba yan? Yun po yun Parang nakita ka nung diamond, lahat ng anggulo. Lahat ng anggulo ng buhay natin, alam ng Diyos. From these things, we learn to understand that God likes variety. Gusto pala ng Diyos yun. Bakit? Because He is wise God. Sa matalino ang Diyos He is an organized God. Yan. Tingnan niyo po, even ngayon, nag-wonder ang marami, even science, at trying to figure out bakit, di ba? Bakit ang ating mundo ay nakahang o lumulutang sa universe. Umiikot yan sa tama niyang axis. At nagre-revolve sa tama niyang orbits or what? Orbit at saka axis. Yan. Di po ba? Bakit? Kasi God is an organized God. God is a God of order. Hallelujah.
Purihin ng Panginoon. Hindi lang yon, creative siya, innovative ang Diyos, and powerful ang Diyos. Makapangyarihan siya. Dahil ang Diyos, nilikha niya ang lahat ng bagay with complexity. Kung unawain natin, very complex talaga. Kasi pinipilit pa rin ng tao abutin yung karunungan ng pinakakarunungan ng Diyos. Ay hindi mo natin magagawa. Bagamat hindi naman po itinago ng Diyos yung kakayahan nating malaman at makilala siya. Yun po yun. Okay? So ibig sabihin, God is more complex. Because God created everything in complexity, God is more complex. Hindi natin pwedeng limitahan, kapatid, ang Diyos at ilagay lang siya sa isang kahon o sa isang himahe o iukit siya sa bato o kahoy at gawing ribulto. Because God is a dimensional, multidimensional God. Hindi mo pa siya pwedeng limitahan lang dyan. Sa totoo lang, sabi nga ng Bible, God is a spirit and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Ang espiritu tumatagos sa pader. Ang espiritu po, naglalakbay ng walang pamasahe. Ibig sabihin, sa lahat ng dako, sa lahat ng lugar, walang limitasyon. Okay? He can go beyond. Okay? And He can even see the inner part ng ating pong being, the very heart, the very natures ng puso at isip natin. Ano yung nilalaman ng isip at puso natin? Alam ho ng Diyos yan. Hindi ka pa nagsasalita, alam na ng Diyos. When God created everything, nire-reveal niya sa mga bagay na ito na kanyang nilikha ang kanyang pagka-Diyos. Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Kaya nagpapatibay ito sa ating panalangin sapagkat ang dinudulugan nating Diyos ay Diyos na higit na nakakaalam ng mabuti sa ating buhay. Higit kaysa sa atin. Kaya pagka may mga prayer tayong hindi tinutugon ng Diyos, ay huwag tayong magtatampo. Umasa pa rin tayo na may magandang nilalayan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. And besides that, God wants us to pray. Kaya yung message ko po ngayong umaga patungkol sa prayer, be persistent in your prayer. Maging makulit ka sa Diyos. Bakit? Sabi ng Diyos Sabi ng Diyos, gawin natin ang bagay na ito. Bakit? Gusto niyang madinig tayo na nanalangin, gusto niyang madinig tayo na nakikipag-ugnayan sa Kanya. Kaya lang, when we do persistent prayer, be wise naman, maging matalino naman tayo sa ating prayer. Kasi may mga bagay, kahit ulit-ulitin mo, hindi talaga mangyayari. Alala ko yung isang bata nag-pray siya. Mataimtim yung panalangin niya. Ang sabi niya, Lord, 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 Lord. Lord, Lord, Tokyo, 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 Tokyo. Lord, Tokyo, Tokyo, Tokyo. Panginoon, Panginoon, Tokyo. Nadinig siya ng tatay niya. Hindi, pagkatapos ang manalangin, anak, usap na tayo. Mukhang seryoso yung problema. Opo, umiiyak ka pa. At bakit madalas sinasabi mo, Tokyo, Tokyo, Tokyo? Ano yung papuri mo sa Diyos? Tokyo, Tokyo, Tokyo. Hindi ba praise the Lord, hallelujah, ang ating, hindi ba Tokyo, Tokyo? Kasi daddy, kasi nakalimutan ko yung capital po ng, ng Malaysia. Sa exam po namin, yung bang nakalimutan ko, naisagot ko po sa akin test paper, Tokyo, Tokyo. Kaya prayer ko, Lord, sana palitan mo ng Tokyo capital para check siya. Para tama daw yung sagot niya. Pagdinig ka ng sir niya. Kasi pinalitan na ng Tokyo yung capital ng Malaysia. Para lang tumama siya doon sa sagot niya roon. Kapatid, kahit persistently ipag-pray mo, Tokyo, 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 imposibleng mangyari. Maliban na lang po, lumipat yung Malaysia doon sa Tokyo. O yung Tokyo sa Malaysia. Ganun po. Wala rin namang imposible sa Panginoon. Pero be wise naman when we pray persistently to God. Di po ba? Yung persistent, nagpipray, Panginoon, sana po mapangasawa ko. Siya po, wala na pong iba, Panginoon. Kahit ilang taon mo na yung pinag-pray, hindi nga pwede. Bakit? May asawa na at may pamilya. Ano dapat may pag-pray mo? Mamatay yung asawa niya. Huwag naman gano'n, mali naman yun. Bad prayer yun. Pero napakahalaga po, pag kinikilala natin ng Diyos, sa punto niyan, kahit yung sagot niya no, maintindihan natin siya. Kahit ang sagot niya wait, maintindihan natin siya. Bakit? We came to know and understand who this God is. Kung nilikha niya lahat ng bagay ng maayos, in order, tayo lang ang sumira. Di rin mo, maayos niyang ginuhit kung saan dadaan yung tubig mula sa bundok, papuntang ilog, papuntang dagat. Ginawa ng tao, tinabunan, gumawa ng kanya sariling daan. O ano nangyari ngayon? Nakita niyo yung mga baha-baha na yan.
Wala na po yung mga krikat kanal, tinabunan na, nilagyan na ng mga bahay-bahay. O, di po ba? Yan po isang major reasons why. Kasi nga, pinakialaman natin yung design ng Diyos. Kasi mas marunong pa tayo kaysa sa Kanya. At kung magpe-pray tayo, mas marunong pa tayo kaysa sa Diyos, ay huwag ka na lang mag-pray. Dapat to kilalanin natin ng Diyos for our prayer to be more effective and powerful. Amen. Pangalawa, observe God in the person of Jesus. Makikita niyo po yung great dimension ng pagka-Diyos natin, ng Diyos na ito na ating sinasamba natin. Ano yun? Jesus' incarnations proves it. Ang sabi po ng John chapter 1, tingnan niyo po, no? Verse 1 to 4. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Balik mo kapatid sandali, doon sa ating screen yung larawan. Nakapatong sa Bible. Yan. Bakit ganyan ang picture niyan? For us to understand na may malaki pong kinalaman, kaugnayan si Jesus sa salita ng Diyos. Dapat po nating maintindihan yan. Paano nangyari yun? Kasi siya mismo ang salita ng Diyos. Ayon po sa John chapter 1 verse 1 to 4, nang pasimula ay naroon na ang salita. Take note, no? In the beginning, okay, nandun na daw ang salita. In the beginning was the Word, sabi sa English. Na kailan yung beginning? Hanggang ngayon nga, sinusukat nga ng maraming tao kung saan nagsimula ang daigdig at saan nagsimula yung panahon. Maliban pong itumbok mo ang isip mo sa Diyos, hindi mo matutunghayan kung saan nagsimula ang panahon. Because Himself, God Himself, is the source of time. Siya po nagsimula ng panahon. In the beginning, ang sabi, was the Word. At ang salita ay kasama na ng Diyos. Ang salita ay Diyos. Tingnan niyo po yung intricacies ng understanding po na binanggit po dyan. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Sino yung tinutukoy dito? Tuloy natin. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anuman nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha, sa Kanya ay may buhay at ang buhay ay isang ilaw ng sangkatauhan. So siya daw yung source ng buhay and He Himself is the source of life and life. Sino daw yun? Yung salita na binabanggit dyan sa talatang yan. Na nang pasimula, naroon na siya. Kasama na ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang salita ay Diyos. Sino ba itong salita na ito na binanggit ng Bible na Diyos din? Ang sabi po dyan sa verse 14, the Word became flesh, a human being, and full of grace and truth, live among us. Ang sabi po sa Tagalog, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Bakit nangyari ito? Mangyayari ba ito sa kalagayan ng tao? Hindi. Bakit nangyari kay Jesus? Kasi ang sabi ng Bible, Diyos siya. May kakayanan siyang gawin ang lahat ng bagay, maging doon sa kaisipan ng taong imposible. Ano pong sabi diyan? Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Purihin ang Panginoon. Kung gusto natin makilala ng lubos ang Diyos, pansinin natin ang katauhan ni Jesus, ang ating Panginoon. Kaya sabi ni Jesus Christ, ako at ang Ama ay iisa. The wonder of Jesus shows and proves the wonder of God. Nagkatawang tao si Jesus at ninirahan sa piling natin. Kung nais ng Diyos na makipag-communicate sa mga langgam, He would become an ant. Kung nais ng Diyos makipag-communicate sa aso, He would become a dog. But God wanted to communicate to us, to people whom He loved, so He became one of us. Kaya ginawa ng Panginoon para maipahayag niya kung sino siya sa atin, nagkatawang tao siya. Ang sabi ng iba, kaya nagkatawang tao ang Panginoon para maintindihan niya ang tao. Mali po, hindi po ako naniniwala sa ganung doktrina. Kasi hindi niya na kailangan magkatawang tao para maintindihan niya tayo. Nagkatawang tao siya para maintindihan natin kung sino siya sa buhay natin. Yun po yung dahilan. Para makilala natin yung katangian ng Diyos at yung behavior, yung karakter ng Diyos sa pamamagitan at sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo.
Kahit hindi ho nagkatawang tao ang Panginoon, alam niya at naintindihan niya ang problema ng bawat isa sa atin. Dama ng Panginoon ang ating bigatin. Alam niya yung ating hininakit. Alam niya yung ating kalooban. Alam niya yung ating damdamin. Alam niya yung ating karamdaman. Alam niya kung sinong malungkot. Alam ho ng Diyos. Pero bakit siya nagkatawang tao? Para ipakita sa atin na nandan siya at inilapit niya ang buhay niya sa atin at makilala natin siya sa katauhan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. He does it not to understand us, but for us to understand Him and to know Him more intimately. Kapatid, hindi pwedeng limitahan ng lugar at oras si Jesus. Ang sabi ng Revelation chapter 1 verse 4, grace and peace to you from Him who is, who was, and is to come. Ano po sabi doon? Sumainyo nawa ang pagpapalat kapayapaan mula sa Diyos na siyang nakaraan, sa kasalukuyan at siyang darating. Kaya tingnan niyo po. Kung oras ang pag-uusapan, hindi niyo pwedeng limitahan na ang Diyos ay pang nakaraan lang. Tulad ng iniisip ng iba, ang salita ng Diyos, ang Diyos uso noon yan, ngayon hindi na. Sa totoo lang, yan po ang pagpapahalaga ng tao ngayon sa mundo patungkol sa Diyos. Lumalabnaw na at lumalabo. At huwag nawa itong mangyari sa iglesia ng Diyos, sa mga mananampalataya. Gaano mo pinahalaga ng Diyos, kapatid? Kung ang Diyos nadama mo kapangyarihan niya noon, nung makilala mo siya, tanggapin mo siya, at lubos kang naglingkod, nagagala kang sumamba sa Panginoon, dapat hindi nagbabago yan ngayon at darating na bukas. Bakit? Sapagkat ang Diyos, hindi mo pwedeng limitahan ang presence niya sa bawat oras na dumarating sa buhay natin. May karamdaman ka man, hindi magbabagong presensya ng Diyos. Nananagumpay ka man, hindi magbabagong presensya. Ang nagbabago yun ang sitwasyon ng buhay natin. Pero ang presensya ng Diyos, hindi po kailanman nagbabago. Hindi ho natin pwedeng hadlangan yung pagkakataon na ang Diyos ay laging nandyan sa buhay natin. Sa totoo lang, ang sabi nga ng Panginoon sa kanyang mga salita, Hebrew chapter 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ang sabi ng Hebrew chapter 13 verse 5. Ang sabi rin ng Matthew chapter 24 verse 20, I will be with you to the very ends of the ages. Sasamahan kita hanggang sa pinakadulong bahagi ng mundong ito, sa pinakatapos-tapusan ng panahon. Ibig sabihin po, ang presence ng Lord noon, ngayon at magpakailanman, nandyan siya. At sinabi ito ng Panginoon, ito'y totoo. Iugnay natin sa panalangin. The more we understand Jesus, the more nagiging effective and powerful yung ating prayer. Kasi ang kinakausap natin ng Diyos na may kakayanan, dalhin yung buhay natin sa higit na mahalagang buhay sa dako pa roon, sa kabila ng krisis na ito na ating tinatayuan sa mga panahong ito. Kanino pa tayo magtitiwala? Sa balita nga lang na nadidinig natin araw-araw para bagang saan ba tayo pupunta? May pag-asa ba tayong tinatanaw? Hindi natin tiyak kailan matatapos itong ECQ na ito. At ang sabi po sa balita, it could be extended. For we don't know how long. Hindi natin alam. Pero kung aasa tayo doon sa ganung mga bagay at papaikutin natin sa isip natin yung mga problemang ganyan, lulungkot nga talaga tayo. Sabi ko nga kung merong balitang pangit dito sa mundo, may magandang balita ang langit. Kilalanin mo si Jesus. Unawain mo kanyang mga salita. Ito yung nagpapalakas sa atin mga magulang at mga kapatid sa panahon ng krisis na ito. Sa halip na magmaktol tayo, sisihin kung sino-sino, sumama ang loob natin sa mga nagaganap sa ating paligid, lumapit tayo sa Panginoon. Tumingin tayo kay Kristo. Magtiwala tayo sa Panginoon. Siya pala yung Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, maging na mabuti para sa atin, hindi lamang nung nakaraan, hindi lamang ngayon, kundi sa darating na araw. Kung may patotoo tayo noon, kayang bigyan tayo ng Diyos ng panibagong patotoo ngayon. At gayon din bukas, siya rin na may hawak ng bukas natin. At pag nagtitiwala tayo sa Panginoon, nakatitiyak tayo na meron tayong matibay na bukas na ating tatanawin. Amen. Hallelujah. We praise the Lord to that. At nagiging powerful yung prayer natin, believing that Jesus has power and Jesus is able to answer all our needs. Why? Because He is God who loves us. Nagkatawang tao nga ang Panginoon, iniwan niya ang langit para yakapin tayo at ipakilala kung sino siya, yung karakter niya at yung pag-ibig niya sa atin. Lord, the more we understand Jesus, the more we learn to know Him, the more we acknowledge Him, ang mangyayari pag lagi mong kasama ang Panginoon, yung karakter niya, magiging karakter mo. Tingnan nyo, kapag lagi mong kasama reklamador,
tapos may impluwensya sa buhay mo, ano mangyayari? Dalawa na kayo magiging reklamador. Magkakamukha na kayo niyan. Totoo yan. Pag ang kasama mo manluloko, tapos nadamay ka sa kanya, nahawa ka sa kanya, manluloko ka na rin. Pero pagka ang kasama mo, maibigin, hallelujah, may kagalakan, may kapayapaan, may kabutihan, may kagandahang asa, may kabaitan. Ano ba yan? Sino ba yan? Si Jesus yun. Karakter ng Holy Spirit yun eh. Ano po sabi ng Bible? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, meekness, temperance. Hallelujah. And self-control. Against us, there is no such law. Sabi po ng Bible sa book of Galatians, chapter 5. Amen. Hallelujah. Tingnan natin si Jesus. Observe Jesus. Hallelujah. And then as we pray, observe the Lord. Lord, dakila ka. Ikaw din ang Diyos na humihimok sa amin mag-pray. Manalangin, humiling. Dalhin sa iyo ang aming mga bigatin. Marami pong mga prayer requests ho ngayon na kaming natatanggap. At kung titignan ho natin ang ating mga sarili, para tumugon sa pangailangan na yan, kulang, mabibigo tayong abutin ang lahat ng yan. Sapagkat tayo may limitasyon, ang tao po ay meron pong limitasyon at kulang yung kakayanan. Pero pag nilapit natin sa Diyos, kinilala natin ang Panginoon, inisip natin si Jesus, ano po magaganap? Kakaroon po tayo ng panibagong sigla, kalakasan at tagumpay, at katatagan ng pananampalataya. Amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Isa pang bagay, pangatlo at panghuli. Paano ko ba lubos na makikilala yung karakter ng Diyos in a full-dimensional, multidimensional way? Una, anong una? Observe everything that God created. Pangalawa, observe God in the person of Jesus. Pangatlo, feel and see how the Holy Spirit moves. Feel and see how the Holy Spirit moves. Damhin mo kapatid at pagmasdan mo kung papaano kumikilos ang banal na Espiritu sa ating buhay. Hallelujah. Ang sabi ni Jesus, hindi niya daw tayo iiwan nangungulila. Ang sabi po ng John chapter 14 verse 6, hihilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Nung ang Panginoon umakyat sa langit, bago umakyat, binigyan niya ng pangako ang kanyang mga alagad na hindi niya sila iiwang nangungulila, kundi makakasama nila ang Diyos din naman sa presensya ng Banal na Espiritu. Ang sabi po ng Panginoon, magpakailanman. Kung ang virus na ito, sinamahan tayo hanggang ngayon, kapatid, matatapos yan. Pero ang Diyos, ang sabi niya, sasamahan ka niya magpakailanman. Ang salita pong comfort na binanggit po dito sa banal na kasulatan, yung counselor, na yan, ang sabi nga sa Tagalog, tagatulong. Hindi po alila, tagatulong. Yan po galing sa salitang Griego na paraklete, nang ibig sabihin po niyan, counselor, nang ibig sabihin, one who is called alongside. Tinawag upang makasama mo sa iyong paglalakbay. And has the idea of someone who encourages and exhorts us. Na nakapalo po sa kaisipan na yan, meron kang kasama na magpapalakas sa iyo at magpapatibay ng iyong buhay. Yan daw po yung role ng Holy Spirit. Among this function ng Holy Spirit, siya rin po yung nagpapahayag sa atin ng katotohanan sa panahong ito na punong-puno po ng fake news. Pati Kristiyano nababahala. Meron nagsabi, Pastor, 666 na. Andiyan na yung Antikristo. Kapatid, alam natin ang doktrina natin, bago mangyari yan, magra-rapture muna. Kaya wag muna kayo mabahala. Ano ba yan? Marami kasing mga fake news, mga aral na hindi ayon sa salita ng Diyos. At napakahalaga po, ito natin sa Panginoon ng ating mga sarili, patnubayan tayo ng Holy Spirit. Bakit ang Holy Spirit po, nihahayag niya sa atin yung yung mga bagay na tama. The Spirit presence within us enable us to understand and interpret God's Word. Jesus told us, ang sabi nga ng Panginoon, John chapter 16 verse 13, pagdating daw ng Banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan. Ang Holy Spirit, revealers of truth, teachers of truth. Tutulungan daw niya tayo para maintindihan daw natin ang lahat ng katotohanan. Gusto niyo malaman ng totoo? I-google mo, hindi ho.
Bagamat ang Google, meron po mga information na pwede makatulong sa atin. Kaya lang, hindi naman nakasala yan ayon sa pananaw ng Diyos eh. Tao ang gumawa niyan eh. Pero ang Diyos, ang salita niya ang ating tunghayan. Hallelujah. Ang ituturo niya daw, ang katotohanan, okay? Ang ituturo niya hindi galing sa Kanya, sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Kaya kung nais nating malaman kung ano yung darating, nakatitik tayo ng magandang bukas, umasa tayo ng bukas, sabi dito, ang Holy Spirit daw ang magtuturo at magdedirekta sa atin patungkol sa bagay na yan. Kaya when we pray, always ask for the leading and guidance of the Holy Spirit. And the more we understand God, the more we understand Jesus, the more we feel the awesome presence of the Holy Spirit, the more our prayer will become more powerful and effective. Hindi lang basta, Lord, bigyan mo po ako ni Lord, may problema po ako. Habang tayo nananalangin, isipin po natin, damhin po natin ang presensya ng banal na Espiritu. Hallelujah. He reveals to our mind the whole counsel of God and it relates to worship, doctrines, and Christian living. Ang Holy Spirit din nagdidikta para mamuhay tayo ng banal, sumamba sa Kanya ng lubos, at bigyan pagpapahalaga ang salita ng Diyos. He is the ultimate guide, going before, leading the way, removing obstructions, opening our understanding, and making all things plain and clear to us. He leads us in the way we should go in the spiritual things. Siya yung gumagabay sa atin para umunlad yung ating pananampalataya. Kaya nga't hindi nyo pwedeng ilagay lang sa kahon ang presensya ng banal na Espiritu. Ito pong sabi ng John chapter 3 verse 8. The wind blows where it pleases. You hear its sounds, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Yung mga daw pinanganak sa Espiritu, ay katulad daw yung karanasan na yan ng hangin. Hindi mo alam kung saan galing at kung saan pupunta, hindi mo nakikita. Pero dama mo at nakikita mo yung epekto nito sa iyong buhay. Ganyan daw ang Holy Spirit. Damin mo naman, pansinin naman natin, may ginagawa ang Diyos sa buhay natin sa patnubay, galaw, at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Hindi natin pwedeng ikahon ang Holy Spirit, mga kapatid. Hindi natin pwedeng kontrolin ito. Ang sabi ng Bible, siya'y tulad ng hangin. You don't know where it comes from, you don't even know where it is going. He moves in dimension, you don't move in. Kaya multidimensional nga eh. Nandiyan sa likod mo, nandiyan sa gilid mo, nandiyan sa harap mo, nandiyan sa isip mo, nandiyan sa puso natin, in and out. Alam niya yung ating kinatatayuan. Hallelujah. Ito pang sabi about the Bible, ng Bible about the Holy Spirit. And His power to guide us in a personal prayer. Ang sabi po ng Romans 8, 26 to 27, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa ating kahinaan. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. Kaya minsan may mga prayer tayo sa bigat ng problema, hindi na natin malaman kung anong ating babanggitin. Nag-grow na lang tayo, nahahapis tayo, umiiyak, tumatangis. Pero ang Holy Spirit pala nandyan para yung ating prayer dalhin doon sa trono ng Diyos. At anumang naisabihin ng banal na Espiritu, alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao sapagkat namamagitan ng banal na Espiritu para sa mga mananampalataya kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Tingnan niyo yung role ng Holy Spirit. Damin natin, isipin natin, obserbahan natin yung galaw, pansinin natin yung pagkilos ng banal na Espiritu, mga kapatid. Hallelujah. Siya pala yung namamagitan sa atin, sa ating prayer patungo doon sa trono ng langit, sa harapan ng Diyos, upang yung kalooban ng Panginoon maihayag sa atin at tayo din naman makaranas po ng kagalakan nagmumula sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hindi lamang yun. Ang Espiritu din ito, ang function niya ay mamunga ang buhay natin. When He dwells in us, He begins to work in us, harvesting His fruit in our lives. Ano po ba yun? Bunga ng pag-ibig, kagalakan,
ano pa, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Mga bagay na maaring maganap sa buhay ng isang Kristiyano at pag nangyayari ito, pansinin nyo, the Holy Spirit is moving mightily sa buhay natin. Yung magari ang pag-ibig sa iyo sa kabila po ng mga kaguluhan sa mundong ito. Pansinin mo po, may ginagawa kasi ang Holy Spirit. Yung nagiging mabait ka pa rin sa kabila po ng mundo na punong-puno ng kawalan ng kabaitan. May ginagawa pong Holy Spirit. At yun po yung bunga ng panalangin natin sa Diyos. Dahil nadalangin natin ang magagandang bagay na maganap sa ating bumubuhay. Hallelujah. Yung mga bagay na hindi po galaw ng tao yun, hindi po gawa ng katawan, hindi po yun work ng ating flesh, but rather it is the work of the Holy Spirit, enabling us to produce good things, heavenly character, multidimensional task na ang Diyos na rin nagbigay sa atin ng kakayanan dahil nasa atin ang presensya niya. Hallelujah. At wag natin pong tapusin ang ating pong pagkilala sa Diyos sa pamamagitan ng mensaheng ito. Bagkus patuloy pa natin kilalanin natin siya. And it must be a lifelong pursuit to know God, to understand Him more. Alam niyo po, it will make our life more sweeter and more meaningful each day as we desire to know Him more sa buhay natin. Mag-pray tayo tulad ng isang tao na alam niyang siya itiyak na sasagutin ng Diyos sa kanyang prayer. Manalangin tayo na, kaya ka na nanalangin kasi alam mo, sasagutin ka ng Diyos. Observe everything that He had created. Observe God in the presence of Jesus. And observe and feel the work and the wonder of the Holy Spirit when we pray. And I tell you, ang panalangin natin magiging powerful. Kasi nakatuon ito, hindi doon sa ganda ng ating panalangin, hindi doon sa haba ng ating prayer, hindi rin doon po sa kagandahan ng pangungusap natin habang tayo nananalangin, kundi nakatuon ito sa Diyos mismo na ating kinikilala kapag tayo'y nanalangin. Kapatid, how is your prayer life? Powerful ba ito? Effective ba ito? When you pray, ano laman ang ating isip? Saan nakatuon yung ating pong kalooban pag tayo nananalangin? Sa Diyos ba? O sa ating sarili? O sa mga taong palagay natin tutulong sa atin? Kapatid, it is now high time for us to focus our prayer on the person of God, who He is, and how we come to know Him to be more powerful, more knowledgeable, and a multidimensional God. Hallelujah. Kapatid, sa umagang ito, ano yung iyong suliranin? Ano yung problema? Tayo po'y mananalangin. At sa ating pong prayer na ito, ating pong ituon ang ating kaisipan sa Diyos mismo. Sa Diyos mismo. Huwag mo munang isipin yung sagot. Don't look at the answers to our prayer, but look at God who can answer our prayer. Sa Diyos natin ituon, kapatid. Kilalanin natin siya. Kung kayo may karamdaman, kilalanin mo na ang Diyos na ito'y nagpapagaling. Kung kayo malungkot, kilalanin mo ang Diyos na ito na nagpapasaya. Kung kayo nagugulumihanan sa bigat ng iyong problemang pinansyal, kilalanin mo na itong Diyos na ito ay Diyos na nagkakaloob ng pinansyal na bagay upang maabot ang iyong pangangailangan. Kapatid, walang bagay sa buhay natin na hindi alam ng Diyos at higit niyang alam kung ano ang mabuti para sa ating lahat, lalo na sa panong ito ng krisis. Shall we all pray? Nandiyan ko po tayong lahat, kapatid, manalangin. Ituon natin ang ating kalooban at kaisipan sa Diyos. Purihin natin siya. Kilalanin natin siya. Sambahin natin siya. Simulan mo, kapatid. Kilalanin ng Diyos. Hallelujah. Glory be to God. Simulan mong galawin yung mga kamay. Kilalanin bakit gumagalaw yan. Not because of us, but in Him we live, in whom we have our power. We move because of Him. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy po tayong dumulog sa Diyos. Patuloy po tayong magpuri sa Panginoon. Kapatid, sa diwa ng panalangin,
Think about God. Think about God. Think about Him. Think about God. Hallelujah. He is unlimited God. Unlimited yung power ng Diyos. Unlimited yung knowledge niya. He is a multi-dimensional God. Hallelujah. Walang detalye sa buhay natin na hindi niya alam at hindi niya kayang abutin at tugunin. Hallelujah. Father God, pinupuri ka namin. Kinikilala ka namin. Ikaw Diyos na dakil at makapangyarihan sa lahat. Hayaan mong sambahin ka namin, O Diyos. Kilalanin ka pa namin, Panginoon, kung sino ka. Panginoon, hallelujah. 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 Nothing is impossible with you. Oh, lahat na may mga karamdaman, Lord, magtiwala sa iyo, kilalanin ka nila kung sino ka, anong magagawa mo. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Walang bagay na mahirap sa iyo, walang imposible sa iyo, Panginoon. Cancer o anumang malubhang karamdaman yan, even this virus, O God, wala itong magagawa sa kapangyarihan mo, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, Panginoon, kumilos ka sa buhay ng mga tao na nangangailangan ng pag-abot mo, O Diyos, at nagtitiwala sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, God. Yes, God. Walang mahirap sa'yo. Wala po, Panginoon. Wala. Walang mahirap sa'yo. Kinikilala namin, O Diyos, Ikaw ang lumalang ng lahat ng bagay. At Lord, nang nilalang mo itong lahat ng bagay na ito, nilalang mo ito ng maayos at maganda. O God, walang pangit kang nilalang. Only sin and people, O God, destroy the goodness and the beauty of your creation. And to that, forgive us. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming pagkukulang. Patawarin mo kami sa aming nagawang pagkakamali at kasalanan, O God. Lumalapit po kami sa iyo, nagpapalinis, Ama, sa aming pong karumihan, sa aming pong kasalanan, sa anumang bagay, Panginoon, na amin nagawa, nalihis sa iyong katwiran at kalooban, O Diyos. God, pawiin mo ang kalungkutan. Sino mang malulungkot, in the name of Jesus, kapatid, kung nababalot ka ng kalungkutan, depresyon, o anxiety sa iyong buhay sa mga oras na ito, isipin mo ang Panginoon. Isipin mo si Jesus. Isipin mo ang Holy Spirit gumagalaw at kumikilos sa buhay mo. Siya yung source ng peace, ng kapayapaan, siya yung source ng kaginawaan, siya yung source ng kagalingan. Sa Kanya nagmumula ang tagumpay ng buhay. Maaari ikaw may problemang financial, kapatid. Maaari nawalan ka ng trabaho. O God, o yung business mo maaari magsasara o kaya nagsara na dahil sa crisis na ito. Don't you know that God is the one who can provide all your needs? May kakayanan siyang abutin ka, may kakayanan siyang angatin ka, may kakayanan siyang pagpalain ka. Hallelujah, magtiwala ka. Pray, just pray and think about God. Think about His ability to answer our needs, His power to control our lives. Hallelujah, to take hold of us, especially in these moments of trials and crisis. In the name of Jesus, maybe we are in danger. Oh God, in the name of Jesus, You are the God who can protect us. You are the God of provisions. You are the God of source of health and safety and security. Hallelujah. There is an assurance from You, God. Hallelujah. Oh, walang mahirap sa'yo. Oh, walang mahirap sa'yo. Lahat po na may pangangailangan, patuloy kayo magpuri sa Diyos. Taas niyo po ang inyong mga kamay. Simulan niyong purihin ang Panginoon, luwalatin at pasalamatan Siya sa Kanyang kabutihan at kadakilaan. Hallelujah! Oh, yes, Jesus! Glory be to God! Wala po, Panginoon, O Diyos. Walang mahirap sa'yo. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Dagdagan mo ang antas ng aming pagtitiwala sa iyo. Lalo pa namin kilalanin kung sino ka, O Diyos, sa aming buhay. Hindi ka lang Diyos na nagliligtas. Ikaw Diyos na nagpapala. Ikaw ang Diyos na umaabot ng aming mga kalagayan. Ikaw rin din, Diyos, Panginoon, na nangako na kami iyong sasamahan. Hallelujah. Praise God. Hallelujah.
Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Wala pong mahirap sa iyo, Diyos. Ama, kung yung buong kalawakan nilikha mo, yung malalaking bagay, Panginoon, o Diyos, ikaw ang lumalang. Ikaw naglatag ng bundok, karagatan, at kalawakan, Panginoon, ng daigdig na ito. Pero higit sa lahat, Panginoon, ikaw din ang lumikha ng bawat isa sa amin. Mula doon sa pinakamalaki, maging doon sa pinakamaliit na bagay, O Diyos. Maging sa pinakamalit na sangkap ng aming pagkatao, ikaw ang lumalang. Panginoon, wala pong bagay sa buhay namin na hindi mo alam. Kung meron mang higit na nakakaunawa ng aming kalagayan, ikaw po yun. At kung meron man nakakaalam ng mabuting bagay para sa aming buhay, hindi lamang ngayon, maging sa darating pang mga araw, ikaw din po iyon, O Diyos. Lord, maging po yung aming kalooban, kaya mong ayusin at baguhin. Puso, isip, pwede mong baguhin. Kasi ikaw ang may likha nito. Ikaw din nagbigay sa amin ng isip at kaalaman at kakayanang magpasya. Binigyan mo kami ng kapangyarihang mamili. Dalangin po namin, Panginoon, tulungan mo kami maging matalino sa aming mga pagpapasya. Tulungan mo kami maging matalino, Panginoon, sa aming pagpili. Tulungan mo kami maging ganap yung aming pagbabago at makita sa aming buhay ang pagiging katulad mo, Panginoong Jesucristo. Panginoon, kung meron pang aming nagawang pagkukulang o anumang mga kahinaan na nagpapabagsak ng aming pong pananampalataya, lumalapit po kami sa iyo. Humihingi ng tawad, paglilinis at pagbabago. Panginoon, walang bagay na mahirap sa iyo. Walang tahanang wasak na hindi mo kayang ayusin, pamilyang sira na hindi mo kayang bigyan ng panibagong sigla, lakas, at muling pagkakataon, Panginoon o Diyos, na magsimula sa magandang simulain. Walang buhay na magulo na hindi mo kayang ayusin. Walang bisyo na hindi mo kayang tanggalin, Panginoon. Walang pangangailangan na hindi mo kayang abutin. Walang karamdaman na hindi mo kayang pagalingin. Walang kalungkutan na hindi mo kayang bigyan ng kagalakan. Walang buhay, Panginoon, o God, na hindi mo kayang ayusin. Ikaw ang Diyos ng kaayusan, ikaw ang Diyos na makapangyarihan, at tama lang po, ikaw ang Diyos na aming dinadalanginan, Diyos na aming kinikilala, na makapangyarihan sa lahat, at nakakaalam ng lahat. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Oh, we worship you, God. May the Spirit, O Lord, move mightily in our midst this night, this morning, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Patuloy natin purihin ang Panginoon. Sambahin po natin, mga kapatid, ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Glory and honor is yours, O God. Worship is yours. It belongs to you. And thank you, Holy Spirit, for your mighty works, your mighty moves. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Glory be to God. Glory be to God. Hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon. Awitin po natin yun ng patuloy may pagpapasalamat sa Panginoon. Tuon po natin ang ating kaisipan patuloy sa Diyos at pasalamatan po natin siya. Kapatid, mabuti ang Diyos sa iyo. Kung alam mong tinugon ka ng Panginoon sa iyong dalangin, kung alam mong at naniniwala ka na ang Diyos ay gumalaw at kumilos sa iyong kalagitnaan, sa iyong buhay, sa iyong sitwasyon sa mga sandaling ito, purihin mo siya, pasalamatan mo siya, dakilain mo siya, kapatid. The Lord deserves our thanksgiving. Hallelujah. Yes, Father God. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Holy Spirit. Purihin ka, Panginoon. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon.
ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Jesus loves you. God loves us. Hallelujah. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. In Jesus' name, all the glory belongs to you, Father God. Amen and amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Di po ba masarap na manalangin, puri sa Panginoon kung ang isip natin nakatuon sa Kanya? Hallelujah. Learn to know more about who this God is, whom we are serving. All the glory and honor belongs to Him. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ilan pong mga announcement, nandiyan po sa ating pong mga screen, ang ilan pong mga mahalagang announcement po natin. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Pagkatiwala po natin, maging mga programa po ng ating pong gawain sa Panginoon. Okay. We can plan for long-term planning or we can make a long-term planning. But still, ang sabi nga ng Bible, ang tao nagbabalak, pero ang Diyos ang nagpapatupad ng lahat. So maging po sa yung personal program yan, or church program, o business program, or school program po yan, still be reminded, God is still in control. May plano po ang Diyos sa bawat isa. At ang Diyos, may maganda pong nilalayan. Yan po yung ating mga announcement, yung ating prayer meeting, yung ating online Bible study, yung ating pong mga fellowship, even po yung mga cell groupings natin at yung mga gawain po sa mga tahanan, online, at kung iba po sa pamilya, patuloy po nating suportahan ang ating pong gawain sa loob ng bahay. Yung simple activities po, spiritual activities sa bahay, Bible sharing, testimony, and prayer. Yan, so gawin po ninyo yun. At hoping that when Jesus comes, ay madatnan po tayong laging naglilingkod at sumasamba at nagpupuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayo po'y magtatapos na sa ating pong gawain. Mawit muna tayo ng isang masayang awit, and then we ask Pastor Junel to pray for us sa ating closing prayer, at tanggapin po natin ang benedictions after that. Hallelujah. Masaya tayong umawit sa Panginoon. Amen. 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 Kita, Panginoon. Pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal
Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, sa patuloy niyong pagsama sa amin, Panginoon, sa patuloy niyong pagpapaalala sa amin, Panginoon, sa patuloy niyong pangungusap, pagkilos at paggabay, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Bagamat ganito ang sitwasyon ng aming paligid, Panginoon, hindi mo kami pinapabayaan. Hindi mo kami iniiwan. Palagi mo kaming kinocomfort, tinutugon, Panginoon, sa lahat ng oras. Kaya Lord, salamat, Panginoon. Salamat. We know, God, that we will know you more because of your presence in us, Lord. Because of your presence in our midst, Lord, sa aming buhay, sa aming pamilya, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. At patuloy, Panginoon, namin dalangin, Panginoon, ang pagpapasalamat namin na ito, Panginoon, na hindi matapos, Lord. Hanggang sa aming susunod na sama-samang pagdulog sa iyo, Panginoon. Online man ito, Lord. Patuloy niyo po kaming ingatan, gabayan at patnubayan, Panginoon. Lord, kayo pong bahalang mag-bless sa mga nawala ng trabaho ngayon, Panginoon, dahil sa extended, Lord God, na quarantine, Lord. Kayo pong magbigay ng kanilang mga pangangailangan, umabot, Panginoon, ng mga pangangailangan, Panginoon. O God, kayo pong ang aming God that provides everything that we need. Kaya Lord, we entrust to you everything. Inaasa po namin sa iyo lahat, Panginoon. Kaya nararapat lang, Panginoon, na ikaw ay pasalamatan, papurihan at kadakilaan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin na may taos-pusong pag-asa at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Praise the name of the Lord. Taas po natin ating mga kamay, mga kapatid, sa Panginoon at tanggapin po natin ang basbas, pagmamahal ng Diyos Ama, patuloy na biyaya at pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak. At ang kaaliwan, pagkipisan, patnubay at gabay ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. God bless you po mga kapatid. Keep safe. God bless. God bless. Good morning muli.